Alright, isang mapagpalang araw. VP Sara Duterte, pabor sa lifestyle check. Ayon kay VP Sara, ang mga opisyal ng gobyerno, lalo na ang sangkot sa flood control projects, no? Sang-ayon ng ating VP Sara dito. Alright, panoorin po natin dito sa ating reaction video. Mayan, alam na ba kung sino ang magsasagawa nito? Ano mga ahensya ng pamahalaan? Alex, wala pang direktang utos kung sino talaga yung dapat magsagawa at manguna sa lifestyle check. Pero ang panawagan ng mga mambabatas, dapat si Pangulong Bongbong Marcos ang maunang sumailalim ng sa lifestyle check sa pamamagitan niya ng paglalabas ng kanyang salin. Sa pamamagitan daw niyan, mapapatunayan na seryoso ang kanyang administrasyon para sugpuin ang mga aligasyon. Tama, no? Magsisimula sa presidente, no? Ang salin ng katiwalian sa pamahalaan. Si Pangulong Bongbong Marcos daw ang dapat manguna sa iniutos itong lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno, partikular na sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, kailangan maging halimbawa ang Pangulo para ipakitang wala itong itinatago ngayong kinukustyon ng mga opisyal ng gobyerno dahil sa katiwalian sa mga flood control projects. I suppose nung sinabi ni Presidente na magpa-lifestyle check at kahit limitado lang yun sa executive sa simula, I presume sinasali niya ang sarili niya. Sabi ng Senador, dapat maging available rin sa publiko ang Statement of Assets and Liabilities at Net Worth ng lahat ng government officials, kasama na ang mga cabinet members, para ipakita ang hindi sila nagkamal ng salapi o pinagkakitaan lang ang kanilang mga posisyon sa gobyerno. Ang SALN ay kinilalang public document at covered ng prinsipyo ng Freedom of Information. Kaya sinusuportahan ko rin yung panukalang Freedom of Information Bill na inihain na rin ni Minority Leader at ng ilan pa naming mga kasamahan dito sa Senado. So yes, kung nag-utos si Presidente ng lifestyle check, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang ibubunyag yung kanyang SALN. Kapwa naman naniniwala sina Senators Hontiveros at Amy Marcos na pangunahan rin ng mga mambabatas ang lifestyle check ngayong may utos na ang Pangulo sa Executive Department. Hindi ba dapat mauna kami? Overdue na yan, lifestyle check na yan. Kasi kung titignan mo yung mga Facebook nila, ikaw ang masisindak sa pinagmamalaking mga sasakyan, mga apartments sa ibang bansa, mga alahas na kakaiba. Kaya karapat dapat lamang, wala naman sikreto, kitang-kita naman ebidensya, pambihira. Handa rin si Marcos na ilabas ang kanyang salin. Pero dapat pagkatapos ng lifestyle check, may maimbestigahan at maparusahan. Alam niyo, yung lifestyle check, umpisa pa lamang. Pagkatapos doon, imbestigahan kung talagang may negosyo o may nana na negosyo. At higit sa lahat, dapat may makulong. Kasi parang wala namang ending to. Hindi natutuldukan itong mga lifestyle check. Dapat na may makulong, no? At yung malaking nakuha dyan, lalo na sa flood control, no? Puro press release, puro banat, katakot-takot na birada, tapos ang ending, wala naman nakukulong. Ano ba yun? Dapat may kasamang negative na reinforcement naman. Kung yan ay incentive or positive reinforcement, yung negative reinforcement ay yung sinabi din ni Senator Ping sa interpellation kahapon, yung kasiguruhan na mahuhuli, mapoprosecute, at kung found guilty, mapaparusahan. Mungkahi naman ni Vice President Sara Duterte, isama sa lifestyle check ang mga appointed officials, kasama na ang kanilang mga dummies. Hindi na idinetalye ng pangalawang Pangulo, pero may mga public officials umano na gumagamit ng kanilang dummy para itago ang kanilang kayamanan. At hindi lang yung elected public officials, pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Hinimok niya rin ang Pangulo na palawakin pa ang investigasyon, hindi lang sa flood control projects, kundi sa iba pang infrastructure projects na umano'y pinaghati-hatian rin ng mga mambabatas. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang inattach yung listahan nila tungkol sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.B. Casnada. Pero nagsabi kami, alam yun, ni BBM, wala naman siya reaction. So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila, and si BBM alam niya yan, kasi governor siya dati, mayor ako dati, alam natin lahat kung ano yung anomalya, ano yung korupsyon. Oo nga, dating governor yan, no?
Kaya alam na alam niyan. Diyan, gobyerno sa projects na. Alex, sa Lunes, itutuloy naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon tungkol doon sa mga flood control projects. Sabi ng mga senador kasama sa ipapatawag yung dalawang district engineers ng DPWH sa Bulacan kung saan kasama sa itatanong sa kanila kung saan nila nakuha yung mga pinambili ng kanilang mamahaling relo, mga damit at mga alahas, Alex. Ayun, kung maaari, sama na nila si District Engineer Calalo sa hearing kung may imbitasyon. Okay, balikan ko lang yung tanong ko kanina, kung sinong gagawa nga nitong pagtingin sa Marangyang Buhay nitong ilang mga opisyal ng pamahalaan. No? Dahil, kung correct me if I'm wrong, kanina pinakinggan ko ang press briefing sa Malacanang, parang binabanggit yata ni Atty. Claire na parang sinasabihan ng BIR at ang Bureau of Customs na sila ang manguna to check itong mga, kung sino yung mga may mamamahaling sasakyan, at ilan pa kung sino hindi nagbabayad ng tamang buwis. Pero ang tanong hindi pa rin ba naisip rin ng ating mga mambabatas na sino bang ahensya ng pamahalaan ang walang bahid ng korupsyon? Tama, Alex, kasi sa privilege speech si Senator Ping Lacson, sinasabi niya na kahit yung Commission on Audit na siyang nagbabantay, yung tagabantay ng pondo ng bayan, may bahid na rin dahil ilan daw dyan, Alex, yung asawa ng isang taga-COA ay contractor din sa pamahalaan. Kaya ang question ngayon, sino nga ba ang magbabantay? Pero sa mga empleyado ng gobyerno, ang direkta, Alex, ay yung Civil Service Commission. Hindi lang natin alam kung magtatatag pa ba ng isang independent body na dapat mag-imbestiga dito sa mga government officials na sinasabing sangkot sa katiwalian. Ayun, at kung talagang sinasabi ni VP Sara na laliman to, sabi niya, kailangan mag-dive ba daw laliman ang Ayan, laliman, no? titingin sa buhay ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Siguro, Kasi saan na napunta yung pera, no? ano kayang say ng mga senators with regards to sa bank secrecy law? Dahil doon talaga natin makikita kung anong laman ng kanilang mga bangko, bank accounts na mayan, di ba? O Alex, dapat daw bukod dun sa kanilang salin, bigyan nila ng authorization yung mag-iimbestiga para makalkal itong mga bank accounts, itong mga opisyal ng gobyerno. Pero dapat daw, Alex, paspasan yung investigasyon kasi sa social media pa lang, Alex, unti-unti na raw naglalaho yung mga pictures nitong mga government officials na nakasuot ng mamahaling mga sapatos at iba pang mga luho. May iba pa nga na pinapalandakan na meron pa silang mga private aircraft. Ha? Talaga namang pinapainggit pa tayo, mayan. Baka daw maglaho na rin ng Alex sa mga susunod na araw kaya dapat lang na bilisan yung pag-iimbestiga. Okay, sige, antabayan na natin sa gagawing Alright, yan, napanood at pakinggan po natin na pabor ang pag-check, lifestyle check sa mga tiwali na gobyerno na opisyal, lalo na sa sangkot sa flood control, no? At maraming salamat sa panonood at pakinig dito kay Rob Trip and peace out.